Now, explain ko paano ba gamitin si Taliform, okay? So, first is, example, ang isi-search nyo sa Chrome nyo is tally.so. And then, free online form builder lang siya. So, mas maganda siya compare kay, i-compare mo natin kay Google Form kasi pwede kang makapag-design dito. So, next na gagawin is, magla-login ka or magsa-sign up ka. After nun, so pagpalagay natin is, ako magla-login na lang ako ha, kasi meron akong account dito. So, always nyong gamitin ang mag-sign in direct sa Google para wala ng password. So, kapag mayroon na yan, ang gagawin nyo is new form. Open nyo lang yan and then ito na yung makikita nyo. Okay? So, next is punta lang kayo ng settings. Kung may kailangan kayong i-open, basahin nyo lang dito. So, like for example, gusto mong may notification ka galing sa client. Kunwari, yung client is nag-answer na ng form para at least alam mo na tapos na ang form na yon. May mga nag-answer na ng form mo. Then, yan lang. Then, save changes. Back mo. Then, dito, like for example, ang pangalan natin is, tayo dito. Itong real estate. Copy lang natin yan. So, balik tayo sa Chrome. And then, i-paste lang natin. So, wala siya. I-ano na lang natin. Real estate bookkeeping client intake form. So, yan. Then, press nyo lang. Then, dito, ang gagawin nyo para started kayo, so, i-press nyo lang yan. Pagka-enter nyo, may makikita kayo dito sa taas na add logo, add cover, and design. So, dito, ang uunahan natin is itong add cover. Let's say for example na mayroon ka ng branding, okay? So, mayroon kang ginawa para sa like for example, yung sa cover photo mo sa Facebook. So, gawa ka ng ganon dito sa form. So, ang sizes nun sa Canva is ilagay mo lang yung parang sa LinkedIn or sa Google Form na sizes. And then, change cover. Kung wala ka naman doon, pwede ka dito sa Unsplash. So, ilagay mo lang bookkeeping para may lumabas dito. So, hanap ka lang yung tingin mo mas magandang tingnan for bookkeeping. Pwede naman ito. Sample na lang natin ito. So, ayan. I-reposition mo lang yan. Ida-drag mo lang siya. Kung saan siya pwede. Then, save mo lang ang position. Ngayon, kunwari mayroon kang logo, so ilagay mo ang logo mo. Ito yung kagandahan dito sa Taliform kasi pwede kang maglagay ng logo, maganda ang pwedeng mong maging cover, and then kung wala kang cover, so pwede kang maghanap sa Unsplash. Madami kayong pwede doon hanapin. Depende na yun sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay. Next natin gagawin is, like for example, gusto nyong mayroon pa dito kayong ilalagay na text before kayo magawa ng form talaga. So, pwede kayong maghanap dun sa ChatGPT. Kunwari na lang, thank you for taking this form. I'm so excited
I'm so excited. Wait lang. To know more about your business and how I can help you. So, nagkamali dito. How I can help you with your books. Ganun lang. Depende pa rin sa inyo kung paano yan pagagandahin. Next naman, dito na sa next. So, enter mo lang ulit para mayroon pang hindi yung magkakasunod agad. So, ano ba yung mga pwede natin ilagay dito? So, yung form na binili nyo, ito na yung susundan nyo. First is business name. Kung gusto niyo naman may name ni client, pwede din. So, name. No, hindi pala ganyan ha. Ito, ganyan. Dapat mayroon munang ganyan, slash. And then, short answer, name. Next naman, i-click nyo yan. Dito kayo mag-click sa parang may box, enter. Enter nyo yan para next na naman. So, next is slash ulit. And then, short answer. Then, business name. Dito ulit sa may box, enter. And then, ano ba yung sunod na question? Sunod na question is email, phone number, business address, mga ganon. So, importante yan. Kasi, bakit importante itong mga nakalagay dito? Dahil, kapag yan, like for example, yung client nyo, ito kasi parang, hindi lang to para nyo malaman ano ang business ni client. So, isa yon. Parang onboarding na rin to, kahit para sa proposal pa lang to, paggawa nyo ng proposal. So, at least sa onboarding, hindi ka na tanong ng tanong kay client kasi alam mo na yung mga basic information ni client. Kasi sa QBO ni client, kunwari bagong-bago yung QBO ni client, so ikaw mismo yung mag-a-arrange doon. So, ito, isa to sa mga kailangan mo na i-ano kay client na mga information. So, at least mayroon ka ng information dito. Okay? So, next is email and phone number. So, yan. Email. So, slash ulit. Mayroon kayong email na makikita dito. Then, lagay lang email. So, next. Enter ulit. Slash. May number dito. So, phone number. Same process, enter ulit, and then, ano yon? Slash, and then link, kasi website ang hinahanap natin. Then, ano pa? Next ulit, pwede mo naman dito, balik natin sa taas ha, i-click mo yan, enter ka ulit, and then, ano ba yung nilagay dito? Business information. So, balik ka kay Chrome. Ilagay mo dyan. Business information. So, yan. So, i-hold mo lang yan. And then, para kang nag-copy-paste, then i-bold mo. And then, next na gagawin is, kunwari, tapos ng website. So, dito ka na ulit. So, ngayon, ano yon makikita doon? Business details. So, business details, ganito lang yung gagawin mo. Slash ulit. Ay, wag mo na pala. Business details, ilagay mo. Para at least alam ni client kung ano yung pinag-fill upan niya dyan. Okay? So, details, and then, enter mo muna. Then, select all. Wait lang. Then, bold. So, enter mo. And then, slash mo na yun dito.
Wait lang. Tingnan natin. Type of real estate business. So, ngayon, ito is mayroon parang checkan si client. Ngayon, ang gagawin natin is slash and then checkbox. Okay? So, type of, ano yon? Type of RA business. Type of business. So, option 1, rental. Rental. So, after nito, pwede mo nang tanongin si client kung anong klase ng rental ang mayroon si client. Kung commercial ba, commercial, or residential, or both. Kunwari, ganyan. And then, flip. The next is, or fix and flip. Fix and flip. Kasi baka mayroon lahat dito si client. And then, next is, next option is wholesale. Tapos, kung gusto mong mag-add pa, huwag kayong mag-enter ha. Kasi kapag nag-enter, nakikita nyo naman kung ano yung nagiging result. Mag-enter lang kayo kapag sa next na. So, next naman is, kunwari, other. So, kung may other, depende na yan sa client nyo kung ano yung gusto pa niyang ilagay. Okay? Next naman is, ano naman yung question dito? How many properties do you own or manage? So, like for example, ito. Natin yan. Palakihin lang natin. Copy lang natin yan. Then, copy. Punta kayo sa Chrome. Slash ulit. Mag-slash kayo. And then, short lang yan. Kasi, alam nyo naman, short lang din yung magiging answer niyan. And then, paste nyo lang. So, mayroong ganyan. So, ang nangyayari is, nag-iiba siya kasi nag-paste ka. So, mas magandang i-manual mo pa rin. So, ngayon, like for example, tapos na yan, ang gagawin natin is, i-preview muna natin para at least alam natin ano yung itsura kapag example, ibibigay na natin to kay client. O, diba, napaka-professional niyang tignan, compare mo kay Google Form. Diba? So, next is i-back mo lang dito and then publish. Pagka-publish mo, i-copy mo lang to and then yun yung isi-send mo kay client. So, para hindi ito mawala, mas maganda kung mayroon kayong ginagawa na katulad ko sa sa Trello, dun ko lahat nilalagay ng mga klase ng link na mayroon ako. Okay? Or ang ginagawa ko, mayroon akong link tree, dun ko din linalagay ang mga klase ng link ko para at least madali lang mahanap. Okay? So, yun lang.